Sabi ng Stephen, may pag-asa. Ayan. So sige, sabi nga, the best experience of your life. So tara, pray muna tayo bago tayo mag-start. Ayan, natin yung puso natin ngayong hapon. Because God will be speaking to you. Diba? Naniniwala ba kayo doon? Amen. So, huwag niyo munang kausapin yung katabi niyo, huwag niyo munang kalikutin yung mga cellphone niyo, kasi ang Lord ay magsasalita sa atin ngayon. Lord, maraming salamat, Father God, sa kabutihan mo. We honor you sa hapong ito. Salamat, Panginoon, kasi naniniwala kami na i-bless mo yung salita mo, Lord God, at i-anoint mo yung word na ito, Panginoon. As we receive this, Lord, naniniwala kami it will change our life, Panginoon. Our life will never be the same again, Panginoon, simula sa araw na ito, Lord. Maraming salamat, Father God, in Jesus' name. Amen. Okay, may tanong ako. What is the beginning of life? English. Saan ba ang umpisa ng buhay? Saan nag-i-start? Pag pinanganak ka. Tama po ba? So, tama po ba? Lahat tayo ay pinanganak dito physically? Hello, sino rito pinanganak? Pag hindi ka pinanganak, hindi ka buhay, di ba? So, ibig sabihin, ang umpisa ng life natin is birth. Tama po ba? Ayan. So, dahil pinanganak tayo ng mga magulang natin, kagaya ng si Nicodemus kanina. Anong sabi ni Nicodemus kanina? Anong tinanong niya kay Jesus? Anong tinanong ni Nicodemus nung nakinig kayo kanina? Sa John verse 3. Di ba, si Nicodemus isa siyang teacher, yan, highly respected teacher, tapos bigla siyang nagtanong kay Jesus. Sabi niya, ano sabi niya doon? Say to you, sabi paano daw? Sige nga po, pakibasa ko yung John 3. Saan nga yun? Anong verse? Verse 5. Ayan. Jesus said, yung tanong ni Nicodemus, what do you mean? How can an old man go back into his mother's womb and be born again? Ay, next slide. Yung una, yung 2. After dark one evening, he came to speak with Jesus. Rabbi, he said, we all know that God has sent you to teach us. Your miraculous signs are evidence that God is with you. I tell you the truth, unless you are born again, you cannot see the kingdom of God. Ayan, so sabi nga, makikita daw natin ang kaharian ng Diyos kung tayo ay na-born again. So una, di ba, sabi nila, meron daw tayong dalawang klase ng kapanganakan. Una, physically, nabuhay ka, inilabas ka ng mother mo sa kanyang sinapupunan. And meron din tayong tinatawag na new birth spiritually. Diba? So, ano ba ang tinutukoy ni Jesus dito? Sabi, unless you are born again, you will see the kingdom of God. Diba? So, ano ba ang patungkol ni Jesus dito sa born again? Or new birth? Ano ibig sabihin nun? Ryan. Ayaw ko kayo. Ito po ito. Ano yung new birth na tinatukoy dito ni Jesus? Ay, parang pinakita ka na barong tininigan siya. Kapag pinangasala tayo, tinagagdan si Lord, then, kapaptis tayo kay Lord, then, nilalang. Yon, very good. Ibig sabihin ng tinutukoy ni Jesus dito na new birth ay new nature. Diba? So kung tayo ay pinanganak tayo physically, nilabas ng nanay natin walang kamuang-muang, lakapang saklot, diba? So next naman ang kapanganakan is yung spiritually. Diba? Ibig sabihin, meron ka ng new birth or new nature. Sabi nga ni Ryan, diba? Yung dati mong pagkatao ay napalitan na ng bago. Amen? So tayo, sabi nga, kailangan daw
Sabi ni Jesus, di ba, na kailangan nating mabuhay ulit or maborn again, maranasan yung new birth. Bakit? Ano ba ang ginagawa ng new birth sa atin? Because new birth allows us to open our spiritual eyes. So, ano ba yung tinutukoy na spiritual eyes dyan? So, ibig sabihin yan, kapag na-receive mo na yung new nature na sinasabi ng Panginoon, ano ba yung tinutukoy mo atin na new nature? Yung sinasabi ni Kuya Ryan na hindi ka na kagaya ng dati, na wala na yung gusto ko to, ito kasi yung napipil ko, ito yung naiisip ko, Lord, gusto ko niyan, di ba yung bahala na ako sa buhay ko. Tama ba? Yun yung dati nating nature, yung makasalanan. Amen? So, kapag daw tayo na-receive natin yung new nature na yun na sinasabi ng Panginoon, ibig sabihin, ino-open niya na yung spiritual eyes natin. What does it mean? So, ibig sabihin nun, magiging malinaw na sa atin na may plano ang Diyos sa buhay natin. Malalaman natin yung kahulugan ng kanyang mga salita, di ba? So, kagaya ng hindi pa tayo nakakakilala sa Panginoon, hindi natin maunawaan yung Biblia. Tama ba? Kahit gano'n kakatalino, hindi mo nga naman siya mauunawaan. Ako noon, nung nag-umpisa ako, sabi mag-devotion, tinuruan kami mag-devotion, pero kahit na anong basa mo, ilang ulit mo sino ba naka-experience nun? Ilang ulit mo lang binasa, hindi mo talaga siya mag-gets. Tama ba? Ayan. So, nangyayari po talaga yan. So, ngayon, kapag na-receive mo na daw yung new nature, ang Diyos, magkakaroon ka ng, i-open ng Panginoon yung spiritual eyes mo. Patayin na lang ako dito, hindi nila ako makita. Ang liit ko kasi. Ayan. And ano pa yung sabihin nun? Dati, may mga pananaw tayo, no, na dispalinghado. Ano yung dispalinghado? So, may mga kanya-kanya tayong pananaw, ano pa? May mga kanya-kanya pa tayong pinaniniwalaan. Tama ba? So, yung mga pananaw na yon, na pananaw na parang wala ng pag-asa, huli na ang lahat, almost ano ka na, pero ang Diyos, i-open niya yung spiritual eyes mo. Di ba makikita mo na maganda pala yung plano ng Panginoon? Ano pa? Papakita sa'yo ng Panginoon na may pag-asa, na magiging maayos yung life mo, bibigyan ka niya ng good life. Ayan. So ano pa? Sinasabi dito, di ba? Unless you are born again, you will not see the kingdom of God. So ibig sabihin niyan, makikita daw natin yung kingdom ng Diyos. Ano yung kingdom niya? Yung itsura ng kingdom ng Panginoon na in-establish niya sa'yo. Ano ba meron sa kingdom ng Panginoon? Di ba there is joy? There is peace? Ano pa? Di ba magagandang bagay? Amen ba? Kaya ba you desire a good life? Sino dito nagde-desire ng magandang buhay? Amen. Amen. Ikaw ba nagde-desire ka na gusto mo habang buhay, ano ka lang? Nandiyan ka lang sa sitwasyon mo? Yan. So, God will open your spiritual eyes para makita mo yung magandang plano ng Diyos sa buhay mo. Ano pa? Sabi nga, di ba, opens our spiritual eyes. Kapag ka ang Diyos, binuksan niya yung spiritual eyes mo, then your faith will grow. Diba? So, doon lalago yung pananalig mo sa Panginoon na kung saan matututunan mong kumonekta sa Diyos. Diba? Magkakaroon ka ng desire na makilalang muli yung Panginoon. Kung dati ka nang nag-church or bago ka nag-church, laging magiging fresh yung salita ng Panginoon sa'yo. Amen ba? So, kahit may mga dry moments sa life mo, laging fresh ang salita ng Panginoon. Ayan. So, and ngayon, paano kung yung faith ko hindi pa enough? So, sabi ng Lord, okay lang kahit hindi pa masyado enough yung faith mo. Ang mahalaga, nag-i-start ka na. Yan. So, ano pa nagagawa kapag open yung spiritual eyes natin? So, syempre, magkakaroon ka ng muwang sa kasalanan. Gaya nga nung una ko sinabi sa inyo, di ba? Nung nasa simple nature pa tayo, wala tayong kamuwang-muwang. Wala lang sa'yo gawin ang lahat ng bagay. Di ba? So, parang, ang tawag dito?
Natural na lang na gawin mo yung isang bagay, natural na lang sa yung bisyo, natural na lang sa yung magsinungaling, natural na lang sa yung gawin yung mga maling bagay. Pero kapag ni-receive mo yung new nature, kinlay mo yun sa buhay mo at nilakaran mo yun, magkakaroon ka ng conviction, magkakaroon ka ng buwang. May magsasabi sa'yo, ay mali yan. Diba? So, ganun yung nais ng Lord sa atin. Pangalawa, be born into a life of holiness. So, ang ginagawa daw ng bagong buhay or new nature sa atin, mabubuhay tayo into a life of holiness. Ano ibig sabihin ng life of holiness? Ano yung life of holiness? Ano dapat yung buhay na meron dyan kapag ikaw ay may life of holiness? Namumuhay ng may kabanalan. So, ano ibig sabihin nun? Kapag ang isang tao ay namumuhay sa kabanalan, ano ang dapat na ginagawa niya? Check. Kapag ang tao ay nabubuhay sa kabanalan, ano yung dapat na nilalakaran at ginagawa? Nabubuhay sa kabanalan. Yung hindi ka nagagawa ng hindi ka lugod-lugod sa Panginoon. Amen. Hindi ka na daw gagawa ng hindi kalugod-lugod sa Diyos. Ano pa? Joy. Kung sa akin naman, kung wala ka guys sa holiness, dapat nakikita yun sa'yo. Hindi lang sa church, kundi nakikita rin ng ibang tao paano ka lumakad, paano ka rin magsalita, and how you respond sa mga Yes, amen. Naniniwala ba kayo doon? Sabi nga, ang nabubuhay daw sa holiness, dapat syempre tinatalikuran na yung mga kasalanan. So, sabi nga, nung kapag tayo nag-decide tayo maging part ng family ng Diyos, ibig sabihin, yung Holy Spirit ay nananahan na sa atin. Diba? So, naalala nyo ba, diba nung nabuhay muli yung Diyos, si Jesus, diba pumunta siya sa langit? Pero nag-stay muna siya dito, diba, in 40 days. Tapos nag-ministry muna siya. And then, ano nangyari? Nung paakyat na siya sa langit, iniwan niya sa atin yung Holy Spirit. Sino yung Holy Spirit? Siya yung mag-guide sa atin. Siya yung magbibigay sa atin ng new birth. So, si Holy Spirit, ibig sabihin, sabi nga, kapag na-receive mo na at part ka na ng family ng Diyos, ibig sabihin, ang Holy Spirit ay nananahan na sa'yo. Lagi mo na siyang kasama. Siya yung nagbibigay sa'yo ng new birth. Siya yung nagbibigay sa'yo ng conviction na mali yan, huwag ka pumunta dyan, huwag mong gawin yan. Tama ba? So, ibig sabihin, nandiyan lang sa'yo yung Holy Spirit. Siya rin yung nag-i-speak sa'yo. Siya yung nagpapaalala sa'yo. Ayan. So, ano pa? Kapag tayo ay nabuhay sa kabanalan, ibig sabihin, tutulungan din tayo ng Holy Spirit na i-transform yung buhay natin. Diba? From old to new. Tatandaan natin, ang life daw, merong dalawang seed. Diba? Sa pamumuhay natin, merong dalawang seed. Seed ng, pwede ka daw magtanim ng seed na sinful. Diba? Seed of sins. Meron din seed of the Word of God. So dati, ang tinatanim natin sa sarili natin is seed of sins. Diba? Puro mga kasamaan. Ano nangyayari? Ano nagiging dulot nun? Karumihan, ano pa? Dryness. Yung life mo ay ruin. Amen? Sirang-sira. Yung tipong wala ka ng matakbuhan. Yan. So, pero ang Holy Spirit, tutulungan tayo nito i-transform yung dati nating pagkatao papunta sa bago. Yan. Ano pa? So, paano tayo magiging holy? Sige nga. Paano tayo magiging holy? Diyan. Ano po, alam po namin ibang po yung salita ng Diyos. Hindi rin sa gawa, kundi sa personal na may pagmusinahan sa amin.
Amen. Ang galing, di ba? Very well said. Sabi nga, di ba, kailangan nating ipamuhay ang salita ng Diyos. Gusto ko yung sinabi niya na kailangan nating ipamuhay, hindi lang basta narinig mo. Amen ba? O sabihin mo sa sarili mo, kailangan ko ipamuhay ang salita ng Diyos. Hindi ito lalabas sa kabilang tenga ko lang. Sabi mo, hindi ito. Ayan, minsan kasi di ba sa mga devotion natin, gusto natin yung masarap lang pakinggan. Tama po ba? So, pag gusto natin sa church, pag nagsimba ka, ay, gusto ko yung masarap lang pakinggan. Yung promises lang ni Lord. Pero pagka may sinabi na si Lord na, huwag mo na itong gawin. Ano gagawin natin? Di ba ayaw na natin? Ayan, minsan tumatalikod na tayo. Pero, sabi nga, tutulungan tayo ng Holy Spirit na i-transform yung life natin. So, ano lang ang kailangan natin gawin? Gawin mo lang yung sinasabi ng Panginoon, yung word niya. Yan, word of God makes us sanctified. Pag sinabing sanctified, to make holy, gagawin niya tayong banal. Kasi doon tayo niya tuturuan na yung mga bagay na dapat mong gawin, bagay na dapat mong alisin. At pangatlo, new birth allows us to be sealed by the Holy Spirit. So, nung nabuhay tayo into the new life with Christ, yan, na-receive na natin yung sealed. Sealed na tayo ng Holy Spirit. Ano ba ibig sabihin ng sealed? Pag yung isang box ay may sealed, ano ibig sabihin? Nakasara. Protektado, ano pa? Kapag sealed ang isang bagay, anong ibig sabihin nun? Safe. Owned. Ano pa? Sealed. Owned. Ano daw? Tinatakan ka na safe ka, protected, hindi ka pwedeng galawin ng kahit na sino. Tama? Ibig sabihin, you are being sealed by the Holy Spirit. Ang kaaway ay wala ng karapatan sa buhay mo. Diba? Ang sarap ng feeling ng gano'n. Dati bugbog na bugbog ka eh. Diba? Kinukot siya ng kaaway. Diyan ka lang. Hindi ka makakapagtapos. Hindi mo magagawa to. Hindi mangyayari yung ano mo. Hanggang dyan ka lang. Hindi ka na magbabago. Pero yung Holy Spirit, dahil sa new birth, sineryuhan ka na nga. You are protected. Your future is secured. You are safe. Amen? Amen po ba yun? Ayan, so ikaw ay kabilang na sa family ng Lord. So ano na magiging resulta nun kapag tayo ay salyado? Ibig sabihin, pati priorities mo magbabago. Amen? So dati ang priority mo lang sa time ng dapat dati na walang life class, ang time mo lang sa ibang bagay, sa barkada, sa labas, kung ano-ano. Pero kapag ikaw ay salyado ng Holy Spirit, ibig sabihin ay magbabago na ang buhay mo. Amen? Kasi protected ka na. Ayan. So, ibig sabihin, ikaw ay safe na sa presensya ng Panginoon. So, kayo ba nararanasan niyo ba yon? Na kapag kayo ay nasa presence ng Lord, you are safe. Diba? So, sabi nga kanina, meron kang peace sa puso mo. Meron kang, nararamdaman mo na may unti-unting nagbabago. Ayan. So, huwag kayong mag-alala. Diba? Ang pagbabago, hindi dramatically. Hindi after nito, bago ka na. Sabi mo, Ate Rachel, magbabago ako kapag kasalyado ako ng Holy Spirit. Sabi mo, Ate Rachel, mag-change yung life ko, yung pananaw ko, hindi. Diba? Kaya nandito ka. Kaya nandito ka sa training, it's because you are in the process of making ng Diyos. Amen ba yun? Naniniwala ba kayo na may magandang plano ang Panginoon sa buhay mo? Naniniwala ba kayo na mag-i-start yun ngayong araw na to? Amen. So, nag-i-start na ang Diyos sa buhay mo. Ang kailangan mo lang sumunod. So, i-embrace mo yung new nature na sinasabi sa'yo ng Panginoon at maging part ng kanyang family. Makipag-cooperate ka lang sa Holy Spirit. Ano ibig sabihin? Kapag may sinabi siya sa'yo, gawin mo. Diba? Pag sinabi niya mag-devotion ka ngayong araw, mag-devotion ka. Kapag sinabi niya magpuri ka, magpuri ka. Kapag sinabi niya huwag ka mangamba, you have to trust Him.
Amen? Ayan. So, alam nyo ba, sabi nga, dapat yung main goal natin daily is lagi natin i-maintain yung passion. Yan. So, anong passion yon? Passion to become holy. Para ano? Patuloy na manahan sa atin ang Holy Spirit. Alam nyo ba, maaari kasing mawala yung Holy Spirit sa atin. Tama ba? So, dati, ganito yung ano natin, ang ano-ano mo sa Panginoon, nagkalam mo yung Lord, tapos ramdam mo yung conviction. Naniniwala ba kayo na pwedeng mawala rin yung conviction? Amen. Pwedeng mawala. Diba? Ibig sabihin, pwede rin mawala yung Holy Spirit sa atin. Bakit? Kapag nag-start ka na namang bumalik sa dati. Kapag sinimulan mo na naman yung kaaway na, gawin na naman yung ginagawa mo. Diba? And that's the time na aalis na naman sa yung Holy Spirit. Babalik ka na ulit sa dati na ano? Gagawin mo na naman yung mga na tinransform na sa'yo ng Holy Spirit. Kaya nga ngayon, ang mahalaga, kailangan mong i-work out, i-maintain mo yung passion. Ngayon, excited ka, dapat sa susunod, excited ka pa rin. Amen ba? Dapat yung passion mo ngayon, mas higit pa sa passion mo sa mga susunod na araw. Diba? Dapat, ano ba? Passion na ano? Makakulik sa Panginoon daily. Kasi pag hindi ka na-connected sa Lord at hindi mo na siya naririnig, sino na kayang pinapakinggan mo? Amen? Kung hindi na ang Diyos ang naririnig mo, kung hindi na yung conviction ng Holy Spirit ang naririnig mo, sino kaya ang naririnig mo ngayon? Katakot naman yun. Diba? So, kaya po, sinasabi, yung new birth, yung kahalagahan ng new birth sa atin, it allows 3 things. Una, opens our opens our mahina. Opens our pangalawa, be born into a life of holiness. Pangatlo, be sealed by the Holy Spirit. So, lagi lang natin tatandaan na yung new life na ino-offer sa atin ng Panginoon, napakagandang buhay. Diba? Kailangan lang natin sumunod at makinig ng salita ng Panginoon. Gawin ang sinasabi ng Diyos sa atin. So, yun lang po.